guys! Nandito na naman tayo sa panibagong edisyon ng Siri Vlogs! At eto na nga guys, nakabalik na nga ako. So nakapag-ayos na ako ng konti. Naayos ko na yung buhok ko. And kahit nasa bahay lang ako, naghikaw ako para medyo classy pa rin yung dating natin, di ba? So tonight, personal vlog muna tayo. So, ngayon, magbibigay ako ng thoughts about crush. Okay? So, paano nyo nga malalaman kapag crush ka rin ng crush mo? Bagets na bagets yung topic ko since marami namang bagets yung nanonood sa akin. So, focus muna tayo doon. So, habang naliligo ko kanina, iniisip ko kung paano nga ba malalaman na crush ka ng crush mo. Diba? So, bago ako nag-film ngayon, sinulat ko muna lahat. At simulan na nga natin ang vlog kung paano mo malalaman kung crush ka ng crush mo. Pero bago yan guys, gusto ko muna ang sabihin sa inyo, lalo na sa mga bagets natin na viewers dyan, mga shepherds, mga shiners ha. Eto ha, usapang tinuto. Hindi porket sinabi ko sa inyo mga signs kung paano nyo malalaman na crush kayo ng crush nyo, eh magiging asyumerang palaka na kayo, okay? Tatandaan nyo palagi, assuming is dangerous. Super dangerous niya, tandaan nyo, once na nag-assume kayo, parang binigay nyo na rin ng chance ang ibang tao na saktan kayo. So, simulan na natin, di ba? Unang-una, malalaman mo na crush ka ng crush mo kapag yung taong yun hindi kayang makatingin sa'yo ng diretso. Okay? So, halimbawa, kausap mo siya and may sinasabi ka sa kanya, palaging kung saan-saan siya nakatingin. Malikot yung mata niya and hindi niya kayang tumingin sa'yo ng eye to eye. Diba? So, yon unang sign yon, diba? So, bakit ka naman hindi makakatingin kung wala ka namang feeling? Pangalawa, pag magkakasalubong kayo sa corridor or kung saan man kayo galing, it's either ngingitian ka niya o iiwasan ka niya. Okay? So, halimbawa, kasalubong ka niya, super pa-cute siya sa'yo. Ganan! O kaya, pag nakita mo na parating na yung crush mo, ang gagawin niya sa'yo is, oh my God, nandiyan na siya. Ganan. So, pag ganan ang ginawa, mag-isip ka na. Pangatlo, bentang-benta sa kanya yung joke mo kahit ang corny-corny at walay nito. Diba? So, magjo-joke ka sa iba, hindi tatawa, pero sa kanya, tawang-tawa siya. Bakit kaya? Diba? So, isang sign na. Pang-apat, hindi basta-basta nagagalit. Diba? Minsan, pag inaasar ka ng tropa mo, ang pangit mo, ang baho mo. Galit na galit ka na. Pero pag siya na yung nagdulo ko sa'yo, ang baho mo naman ang pangit-pangit mo naman Ano ka ba? Hindi naman. Grabe ka. Pang-lima, palagi kang inaasar. Ito talaga napaka-evident nito. Yung mga taong mapang-asar, yun talaga yung mga taong may gusto sa'yo. Alam na alam nila kung paano kakulitin, diba? Kasi nga, gusto ka niya. At gusto niya, palaging napapansin mo siya. Pang-anim, palagi siyang nasa Facebook notification mo. Palagi siyang nasa Instagram at nasa Twitter. Ibig sabihin, ini-stalk ka niya. Bawat post mo, palagi siyang may like at may heart. Minsan haha, minsan angry. So, ibig sabihin, updated siya sa lahat ng nangyayari sa'yo at pina-follow ka niya. Ibig sabihin lang nun, gusto ka rin niya. Pang-pito, gagawin lahat ng request mo. Diba? So, may mga kaibigan ka, may mga tropa tayo na bawat request mo ginagawa naman. Pero may time na talagang hindi. Diba? Pero pag ito, walang palya, lahat na request mo. Bili mo naman ako ng tubig. Wala pa akong assignment sa math. Di, ako nang gagawa niyan. Ano bang gusto mong tubig? Mineral water o tap water? Ganun.
mahilig tumabi sa'yo. Mahilig dumikit sa'yo, diba? So, kung nasan ka, gusto niya malapit sa'yo. Ang tawag doon, nagpapapansin. So, syempre, diba? So, halimbawa, ang hilig ko sa kantin. Halimbawa, nasa kantin kayo. Syempre naman, diba? Para makita mo yung view ng crush mo. Doon ka na sa malapit. Huwag na natin pahirapan na sarili natin. Lapitan na, diba? So, pag feeling mo palaging lumalapit sa'yo, palaging dumidikit sa'yo na wala namang kailangan, alam na. Pang-siyam, mahilig mag-volunteer para sa'yo. Okay? So, halimbawa may pinapagawa sa'yo na mahirap. Mama, ako na lang gagawa nun. Kaya ko na yun. Mabigat ba yan? Ako na lang bubuhat niyan. Saan mapunta mo? Diba? So, mga ganun. Ito lang gusto ko lang i-clarify or i-classify, diba? Pag lalaki ang gumawa nun, tawag dun, gentleman. So, nagbo-volunteer para sa'yo, napaka-gentleman nun. Uupuan na lang niya lahat, tatayo siya para sa'yo, para lang ibigay yung part niya para sa'yo. Pero pag babae ang gumawa nun para sa'yo, boy! Effort yun. Effort ang tawag dun. And ang babae, hindi basta-basta ginagawa yun kung hindi ka gusto. Pang-sampo, mahilig makiinom. Mahilig manghingi ng mga kinakain mo. At mahilig manghiram ng mga gamit mo. Kahit meron naman siya. 'Di ba? So, yun. Tapos, ang palalabasin, ang press release. Tropa tayo, 'di ba? Painom naman yan. Uy, parang ang sarap niyan. Pahingi naman ako. May ruler ka ba? May ballpen ka ba dyan? Tapos, pagtingin mo sa bag, may ballpen naman siya. Yun. Crush ka nun. Pang-11. Tatawagin ka ng walang dahilan. Example. Si Rilin. Tapos, ngingitian ka lang. Tapos, tatalikuran ka lang. Nagpapapansin lang yun sa'yo. Ginawa na ba yun sa'yo? Pang-12. Palaging nandyan para sa'yo. Palaging nag-a-advise. Tapos, magugulat ka na lang. Isang araw, magtatapat na sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, na fall kasi ako. Pero ang totoo, matagal ka na niyang gusto. Pang-13. Malalaman mo kapag crush ka ng crush mo. Kapag magka-chat kayo, tapos ayaw niyang tapusin yung convo. Ang reply mo ay, oo, haha, sige, okay lang. Pero ang reply sa'yo, sandamakmak at mahaba pa rin. Ibig sabihin, gusto ka pa rin niyang kausap. Ibig sabihin, ayaw niya nang matapos yung convo niyo. Pag ganun yung tao, ay, gusto ko ng tao na to. Pang-14. Sasamahan ka niya kahit saan. Pag wala ka ng kasama, siya palagi nagbo-volunteer, masamahan ka lang. Kahit kasama niya yung tropa niya, pag nakita niyang mag-isa ka, sasamahan ka niya. Magsisimula yan sa konting kulit. Oy, ang pangit-pangit mo. Saka kay Maya. Sabay tayo. Ganun. Dumadabs. Pang-15. Kapag sobrang lakas niyang tumawa na hindi naman niya madalas ginagawa or malakas yung boses niya sa pagsalita na bibihira niya namang gawin. Lalo na at kapag dadaan ka lang. Ibig sabihin, gusto niya yung atensyon mo. Gusto niya makita mo siya. At ang panghuling tip ko na talaga namang nangyayari at kahit ako ay naranasan ko na, kapag nagalit sa inyo ng walang dahilan. 'Di ba? Bakit kaya nagagalit? Isa lang ang dahilan kung bakit sila nagagalit. Yun ay selos! Nagseselos kapag may iba kang kausap, may iba kang kasama. Kaya si Ateng at si Kuya galit-galitan.
So, pag ganon, alam niyo na yon. Amin na. Amin na tayo. Huwag na pahirapan sa sarili. So, tip, para hindi kayo mahuli, na tinitinan niyo yung crush nyo, huwag niyo silang kausapin. Tsaka ang pagpapansin, guys, lagi niyo tatandaan ang pagpapansin, minsan lang sa isang araw, ha? Huwag niyong oras-orasin para hindi kayo mahuli. At ikaw naman, na abusadong palaka ka, hindi porket hindi ka mahindian nung may crush sa'yo, aabusuhin mo na. Huwag ganun. Bad yun. Pero ito ito lang yung payo ko sa inyo, guys. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Huwag niyong bigyan ng meaning lahat ng mga nangyayari. Hindi porket tumugma yung mga sinasabi ko dito sa mga nangyayari sa inyo, gusto ka na nga niya. Okay? So, kung crush ka niya, let's define crush. It's infatuation. It's paghanga. So, ibig sabihin, meron nakita yung isang tao sa'yo na kahanga-hanga na umabot sa punto na halos gusto ka niya na makita or magpapansin sa'yo. Pero crush is far from love. So, wag niyong mamimisinterpret. At saka, tama na yung gawin niyo lang inspirasyon. Diba? So, sinabi ko lang yan para mapasaya kayo at para magkaroon kayo ng self-check kung gano'n na ba talaga kayo. Kasi baka mamaya, gano'n na yung ginagawa nyo, so naahalata na kayo ng crush nyo. And, kung feeling nyo talaga is gano'n, huwag mahihiyang magtanong. Okay? So guys, palaging tatandaan na, yun nga katulad na sinabi ko, unang-una pa lang, huwag kang asyumera. Hindi porket nangyari lahat ng sinabi ko sa'yo at crush ka rin ng crush mo, magiging kayo na. So, ayun lang guys ang mga signs at tips ni Ma'am Cyrilyn or ni Siri para sa inyo. Kaya kung may crush kayo, wag naman masyadong magpahalata na gusto nyo rin sila, di ba? So, medyo pakipo tayo ng konti at medyo ikubli naman natin. At girls, hintayin natin na sila yung umamin. Please. Huwag tayong aggressive. Pakipo tayo konti. Diba? So, ayun. So, hintayin natin umamin yung crush natin para hindi tayo mauwi sa heartache. Diba? So, hanggat patatagi mo, itagi mo muna, girl. Huwag mo muna aminin. Huwag kang bibigay. Para hindi ka masaktan. And, wag kang mag-a-assume. Okay? So, wag niyong bigyan ng meaning lahat. Itong vlog na to, uso lang kasi kaya ginawa ko. So, yun, normal lang magka-crush and normal lang kiligin. Basta, palaging tatandaan na ilalagay sa lugar at wag mahuhumaling. Okay? So, gawin lamang inspirasyon. Hanggat kayo ay bata pa, tandaan nyo, darating din ang tamang tao para sa inyo. So, yun lang. So, kung nagustuhan nyo ang vlog ko tonight, just hit like. And don't forget to subscribe, please. Malapit na ako mag 400. Maraming salamat. 300 plus na ako and I'm very, very happy. And sana supportahan nyo pa po ako. So, kung gusto nyo ma-notified kung meron na akong panibagong upload, just hit the notification icon. Thank you so much, guys, and keep on watching. Bye!